Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans at mga panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ng Hayato Tsutsumi kontra Rene Alvarado ng Nicaragua. Fight schedule, December 31, 2024, nagaganapin sa Tokyo, Japan. So, ibig sabihin mga lods, dayo itong si Rene Alvarado. At ang bakbakan na ito ay kabilang sa undercard sa rematch sa pagitan ni Kazuto Ayuka at Fernando Daniel Martinez. Yan po kung di tayo nagkakamali. Sa bakbakan na ito, tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado ito magkabilang panig. Inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipili na sa tingin po niyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang bakbakan. Bago kayo sumang-ayon sa aking prediction, mas mabuti po na panoorin niyo ang ating comparison at nang sa ganon may basihan kayo na kung saan maaaring papabor kayo sa aking prediction o hindi, nasa inyo ang huling desisyon. Oo. Pwede kayong sumandal sa prediction ko at pwede rin kayong sumandal sa ating comparison. Kasi puro importante po yan yung itong ating talakayan mismo. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. At bago naman natin ito simulan, shout out ulit sa nag-request ng labanan na ito. Walang iba kundi si Lone Ranger Lloyd at si Julius Fernandez. Mga idol, maraming salamat po sa walang sawa na pag-support at pagsubaybay dito sa ating munting channel. So, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa ating namang gagawing comparison. Rene Alvarado, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 34 wins with 22 wins coming by way of knockout. May 14 losses, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 14 losses, isang beses lang ito nakatikim po ng knockout or technical knockout. May edad na 35 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 64.71%. Last fight, August 31, 2024, nakasagupa si Ricardo Blandon. Panalo ba yun na mas decision sa Rene Alvarado? Eksperyensya o karanasan ni Rene Alvarado. Manggalan lang po tayo ng iilan na mga individual na nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan dahil ang boksingerong ito ay isang veterano. Ibig sabihin marami na itong nakasagupa ng mga day-calibreng boksingero. Magngalan lang tayo ng 3 o 4 at nang sa ganun hindi hahaba ang ating gagawing video o talakayan. Siyempre, Joseph Diaz, Lamont Trots, William Cepeda Sigura. Yan po mga nakatunggali niya. Maaring kilalang kilala nyo yan, mga idol. Kasi si William Cepeda, top ranking yan sa lightweight division. Lamont Trots, kasalukuyang world champion sa super featherweight division. At si Joseph Diaz, dating world champion din yan sa super featherweight division, lumipat sa lightweight division, mga lods, na kung saan naging challenger nga yan ni Devin Haney. Sa skills na taglay-taglay ni Rene Alvarado, boxer puncher ito, mga idol. Boxer puncher. Pressure over the style, defensive style, brawler style, counter-punching style. Malimit natin nakikita ito sa pressure over the style at brawler style. Dahil may pagka-agresibo ito, taglay ang volume sa pagbato ng mga kombinasyon, power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa na kung saan may mga openings na delikado ding masamantala. Ngunit sa durability, mga lods, bagamat marami na itong talo, pero natatalo lamang ito kalimitan sa pamamagitan po ng puntusan. Oo. So sa panig naman ng Japanese fighter na si Hayato Tsutsumi bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 5 wins with 2 wins coming by way of knockout, undefeated, may dadabad 5 anyos at ang height 5 foot and 7.5 inches, orthodox ang stance. Knockout ratio 40%, last fight April 17, 2024, nakasagupa si Anselmo Moreno. Sino ba itong si Anselmo Moreno na nakasagupa ni Hayato Tsutsumi na kung saan panalo si Tsutsumi by technical knockout or knockout? Yan pong si Moreno po ay dating IBO World Bantamweight Champion at World Title Challenger po yan sa Super Bantamweight Division. Noong nagpangabot sila ni Hayato Tsutsumi, may edad na 39 anyos itong si Anselmo Moreno. So lipas na sa kanyang pagka-prime. Kaya easy fights na lang po siya naging pataba sa kartada ni Hayato Tsutsumi. At idagdag natin si Gio Santissima na dating World Title Challenger sa Featherweight Division. Oo, yan. Kung saan tinalo yan ni Tsutsumi sa pamagitan po ng unanimous decision lang din. So ngayon,
Dagdag natin, ito pa lang si Hayato Tsutsumi, kaya pala kakaunti o kakarampot pala po lamang sa bilang ang kanyang mga naging laban sa pro fights dahil dati pala itong lumalaban sa amateur boxing. Katunayan noong 2016, gold medalist ito sa World Youth Championship. At noong 2021, nag-compete po ito sa World Championship. Oo, so dating lumalaban sa amateur pala si Hayato Tsutsumi. So, hindi po ito pwedeng maliitin din pala. Sa skills na taglay-taglay ni Hayato Tsutsumi, boxer puncher din po ito. Oo. Kaysa laban niya kay Gio, defensive style siya doon. Counter, in and out. Dahil alam naman niya na malakas talaga si Gio Santissima, which is knockout artist nga si Gio Santissima. Ngunit itong laban niya kay Moreno, pressure fighter brawler naman siya. So, ibig sabihin nga, saklaw ang mga galawang, pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter punching style. So, para sa akin, boxer puncher. Na kung saan, taglay naman itong hand speed, timing, may hand speed din. At heavy-handed din. At accurate din kung bumabato. Timing at accurate din kung bumabato na suntok itong si Hayato Tsutsumi. Sa depensa naman, average lang din po ang depensa ng boxing hero ito. No? Kung saan, may mga openings na delikado ding masamantala. Sa tibay o durability ng boxing hero ito, masasabi kong may tibay din po itong si Hayato Tsutsumi. May tibay. Ibig sabihin, pag may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. At masasabi ko din na hindi pa subok ang tibay ng panga nitong si Hayato Tsutsumi para mapalaban dito sa isang veteranong boksingero na katulad ni Rene Alvarado. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Mga idol, doon gaganapin ang bakbakan sa bansang Japan. So, advantage po kay Hayato Tsutsumi ang pagiging dayo nitong si Rene Alvarado. Detalye ko lamang, home court advantage, crowd advantage, pagdating sa decision, hometown decision, favoritism, at politics, which is posibleng yon or kasama yan sa advantage nitong si Hayato Tsutsumi sa laban nila ni Alvarado. Ngunit, pagdating naman sa kanilang ranking, sa box rank po, out of 1,900 ka mga boksingero na lumalaban sa super featherweight division, rank 42 itong si Tsutsumi at rank 115 o rank 115 itong si Rene Alvarado. Ngayon, sa boxing scene naman tayo, sa 4 major title belts, sinuri natin kung nakaranking na ba sa mga lehitimong titulo sa boxing itong dalawang maglalaban. Okay, nandoon sa WBA. Rank 9 si Tsutsumi, rank 14 ulit, or rank 14 itong si Rene Alvarado. So, lamang sa ranking ang Japanese fighter. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang physical na appearance. Unahin natin sa edad. 25 anyos itong si Tsutsumi, 35 anyos naman itong si Alvarado. So, mga idol, kapapasok lamang sa pagka-prime po talaga or peak prime ni Hayato Tsutsumi, samantalang si Rene Alvarado naman is palipas na ang kanyang prime, which is kaduluduluhang prime na 35 anyos. Pero ganun pa man, kung sa prime tayo mag-uusap, parehong nasa prime pa dahil pasok pa naman sa prime si Alvarado. Okay, ngayon dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad si Hayato Tsutsumi ng half inch kasi ang height nito 5 foot and 7.5 inches. Samantala itong si Rene Alvarado 5 foot and 7. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Mas mataas po ang knockout ratio ni Rene Alvarado. Umaabot po sa 64.71% ang kanyang knockout ratio, samantala ang Japanese fighter may knockout ratio na 40%. So, lamang sa power itong si Alvarado. Sa activity, pareho aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, tad-tad na, which is veterano na sa pro boxing si Rene Alvarado. Ngunit ito namang si Tsutsumi ay dating lumalaban naman sa amateur boxing, na kung saan naging successful pa nga siya noong 2016, naging gold medalist sa World Youth Championship. So mga idol, palaisipan, dahil ang amateur boxing nakapag-produce din yan ng mga world champion pag lumaban doon sa pro fights, which is kasama na dyan si Usyk, Guillermo Rigondeaux, Vasily Lomachenko at marami pang iba. Oo. Kaya mga idol, masasabi ko na hindi pwedeng maliitin din ang eksperyensya nitong si Hayato Tsutsumi. So,
Dahil sa pro fights naman sila magpangabot at veterano itong si Rene Alvarado, ilagay ko na lamang sa 55-45 in favor of Rene Alvarado. So mas may kalamangan siya sa eksperyensya ikumpara po kay Hayato Tsutsumi, lalo na dito sa pro fights na kung saan dyan naman sila talaga magpangabot at hindi po sa amateur. So ngayon, dadako naman tayo sa skills ng dalawang maglalaban. Okay, parehong boxer-puncher. Pero magkaiba po sila ng pag-execute dahil agresibo si Rene Alvarado. Mahilig ito sa aggressive style talaga ito. Mahilig umabante, kasi mas ano siya mas epektibo siya sa mid-range, close-range sa suntukan. So mahilig talaga umabante ito. Kahit nga sa ginawa niya sa laban nila kay William Cepeda, talagang pinahirapan si Cepeda sa mid-range, close-range sa suntukan. Na kung saan doon talaga, eksperto kumbaga ang veteranong si Rene Alvarado. So ngayon, sa parehong boxer-puncher, ngunit magkaiba nga lang sila ng pag-execute. Defensive, in and out kasi si Hayato. Oo, yun ang kagalawan naman ni Hayato. Tagla in timing, siyempre heavy-handed din ito at accurate din kung bumabato na suntok. So, sino ang llamado ngayon, Kuya Dong Sports? Ipagpauna ko po sa inyo na for the first time mapapalaban si Hayato Tsutsumi sa isang veterano. At hindi po bastang veterano dahil nasa prime pa rin naman yan. Kaya dito masusubok kung gaano katibay. Dito rin masusubok ang kakayahan nitong si Hayato Tsutsumi. Oo. So, 55-45 in favor of Rene Alvarado. Llamado si Alvarado dito. Kuya Dong Sports, di ba marami nang talo si Alvarado? Oo. Pero tinalo po ito sa mga di-kalibre boxing hero na mas higit pa kay Hayato Tsutsumi. Oo. Sa tingin nyo ba, panalo si Tsutsumi kung maglaban sila ni William Cepeda? Na kung saan pinahirapan ni Rene Alvarado si Cepeda? Pangalawa, malaki kayang tsansa ni Hayato Tsutsumi kung maglaban sila ng Montroch ngayong panahon. So, palaisipan. Which is, nasa mga high rank, top ranking na nga ang ating mga nabanggit. At siyempre, pagka sinasabi natin top ranking, either yan ay world champion. Na kung saan binigyan po yan ng mga nalaban ni Rene Alvarado. So dito, delikado talaga itong si Hayato Tsutsumi. Kung kaya ba niyang i-handle ang pagka-agresibo, power nitong si Rene Alvarado. So, kung ito ay ginanap labas sa Japan, baka 60-40 ang maibigay ko. Sa totoo lang. Kaya dito, 55-45 in favor of Rene Alvarado. Pangalawa, sa panig ni Hayato Tsutsumi, mga idol, mapipressure siya ng husto dito dahil may iningatan siya na karera o kartada, which is undefeated. Ngayon, mataas ang noon niya. Nalabanan si Rene Alvarado. Ngayon, kung matatamaan na siya sa mga solidong suntok ni Alvarado, ang tanong natin dyan, ano kaya ang reaction nito si Hayato Tsutsumi? Di kaya ito magugulat o mabibigla? Kasi nga, hindi po talaga bastang laban to. Dito talaga masusubok. Pag makalusot dito sa Hayato Tsutsumi, mga idol, masasabi kong pwede na siyang idayo. Pwede na siyang ilaban kina William Cepeda, Montroch. Lalo kung ma-knockout niya si Rene Alvarado, ay matindi, di ba? So dito masusubok. Sa madaling salita, hindi pa subok talaga sa di-kalibre, veteranong opponent sa Hayato Tsutsumi dito po sa pro fights. Yun po ang pinaka point ko lang. Kaya 55-45 in favor of Rene Alvarado. Kasi kung nasa labas na ito ng Japan, masasabi kong 60-40. Kahit pa maraming talo itong si Alvarado. Ngayon, Kuya Dong Sports, dahil llamado sa tingin mo si Rene Alvarado, ano ang prediction mo? Alam niyo mga idol, kaya nga sinabi ko sa inyo na panoorin niyo ang comparison kasi may mga pagkakataon na ang prediction ko ay papabor sa Dihado or papabor sa Llamado. Dahil sa comparison po mga lods, detalyado po kung saan naging Llamado, saan naging Dihado itong magkabilang panig.
Pero sa prediction ko, maaring papabor ako sa Llamado, maaring papabor ako sa Lihado. Dahil sa prediction po, pwedeng tumama, pwedeng hindi. Oo, yun na. Real talk tayo. Hindi tayo pwedeng maglokohan. Real talk lang tayo. So, Kuya Dong Sports, anong prediction mo? Ang haba-haba na ng mga pinagsasabi mo dyan. Hayato Tsutsumi by split or unanimous decision. Kasama na yung lahat. Kasama na yung home court, hometown decision, kasama na yun. Dahil kung magkaroon lang ito ng close fight sa scorecard, sa tingin ko, ang papaboran ay si Tsutsumi. Dahil siya po ay taga-Japan mismo. So, may chance bang manalo si Hayato Tsutsumi by knockout dito sa kanyang laban kay Rene Alvarado? Ang kasagutan ko po dyan, may chance lang. Pero, hindi ko masabing kaya niyang i-knockout si Rene Alvarado. Oo. Ay, hindi nga nagawa ni William Cepeda na maabot po sa 85 ang knockout ratio noon. Ito 40 lang. Pero sa bagay, pwede. Kasi nga 16% nakapagpa-knockout pa nga eh. Ay si Sorasi, knockout si Munguia. Anong knockout ratio ni Sorasi? 18 or 19%? Oh, di ba? Kaya may tendency. This is boxing. Anything can happen. Kaya ganun ka exciting itong sports na ito, mga idol. So, pabor ako kay Hayato Tsutsumi na mananalo. Puntusan. At given ang knockoutan, kasi tsamba na lang yun kung makapagpa-knockout siya dito kay Rene Alvarado. Sa panig naman ni Rene Alvarado, dahil siya po ay dayo, kailangan talaga niyang papatulog itong si Hayato Tsutsumi para maiwasan ang favoritism. Hometown decision. Para maiwasan ang politika. Sa madaling salita, maiwasan ang pagdaya. So, kailangan ni Rene Alvarado i-knockout si Hayato Tsutsumi. Anong round kaya posibleng magawa ni Rene Alvarado sa pag-knockout nito kay Hayato Tsutsumi? 1 to 8. 1 to 8. Early rounds yan. Posibleng magawa na mapabagsak ni Rene Alvarado si Hayato Tsutsumi. Ang dapat gawin lang kasi nitong si Rene Alvarado, biglain niya. Pressure niya ng husto itong Japanese fighter. Kasi pagka umabot na sa early second half sa laban, posible nang makapag-adjust ang Japanese fighter o posible na mapag-aralan niya ang galaw ni Alvarado. Na kung saan doon yan makabawi sa later rounds. So sa early rounds, kung anong, sa bagay, wala na akong masabi dito kay Rene Alvarado dahil kung anong galaw niya sa first round hanggang 12 rounds mo, yan, gano'n na ang galaw. So, talagang delikado dito si Hayato Tsutsumi. Bagamat pabor ako kay Tsutsumi, mga idol, pero delikado si Tsutsumi dito na matalo by knockout. Kauna-unahan po yon. Prediction natin talaga dyan, knockout. Kasi yun dapat ang kanyang gagawin. At, syempre, sa panig nitong si Rene Alvarado, gamit ang power at pagka-agresibo, volume puncher, di malayo na posible din niyang maidumina ang buong laban na kung saan makuha niyang panalo by split or unanimous decision. Hindi kagulat o katakataka yan. Bakit? Siya ang nakikita kong may kalamangan dito sa labanan. Kahit pa sabihin natin undefeated si Hayato Tsutsumi, siya po may kalamangan. Bagamat 5% lang po ang akin na ibibigay, pero yan po ay talagang mabigat para sa panig ni Rene Alvarado na kung saan. Kung ito po ay nasa ibang bansa lamang ginanap, hindi sa Japan, 60-40 po yan in favor of Rene Alvarado. Bakit? Di ba maraming talo yan, Kuya Dong Sports? Yes, maraming talo, pero hindi po natin nakikita yan. Kung yan puro knockout mga lods, may impact sa akin yan. Pero sa puntusan lang, ay nakikita ko yung skills ni Rene Alvarado. Kaya malaking pagsubok ito. Bagamat pabor ako kay Tsutsumi na mananalo yan sa laban na ito. Pero delikado, risking laban ito sa panig ni Hayato Tsutsumi. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports Speeds. God bless.